Sa isang biglang pahayag ng katotohanan, nailantad na ang lihim na pagkatao ni Mayor Alice habang nabubulgar sa madla. Isang tunay na alingawngaw ng katanungan at pagtataka ang bumabalot sa sitwasyon habang ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay unti-unting nabubunyag. Lumabas na ang tunay at totoong pagkakakilanlan ni Alice Guo at paano ito makakaapekto sa kanyang kinakaharap na kaso. Ito na ba ang simula ng kanyang pagbagsak? Ito ang ating aalamin. Si Mayor Alice Guo ay naging usap-usapan noong mga nakaraang buwan dahil sa pagkakasangjut nito sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO na iligal na nag-ooperate sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Talagang naging laman siya ng usapan dahil sa pamali-mali niyang pahayag sa kanyang pagkatao na kalaunan ay nalaman na mali pala. Lumalabas na tila nagsisinungaling si Guo sa kanyang pagkatao. Una niyang sinabi na lumaki siya sa farm at walang mga kapatid. Sinabi niya rin na ang kanyang ama ay isang Pilipino at matagal na siyang nakatira sa Pilipinas. Subalit, napag-alaman na ang kanyang ama ay isang purong Chinese habang may mga kapatid siya na noong una ay tinatanggi niya. Lumalabas rin ang hindi mabilang na kayamanan at bank accounts na nakapangalan sa kanya. Talagang nakakapagtaka ito para sa isang mayor ng isang probinsya. Kung babalikan ang timeline ng issue na kinakaharap ng mayora, nagsimula ito noong Marso 25, 2024, kung saan pinagtibay ni Senador Sherwin Gatchalian ang panawagan para sa investigasyon ng Department of the Interior and Local Government, DILG, hinggil sa isang opisyal ng pamahalaan sa Tarlac na posibleng konektado sa kamakailang raid ng POGO Hub sa lalawigan. Abril 5, 2024, binuo ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ang isang task force upang suriin ang posibleng kaugnayan ni Guo sa iligal na aktibidad ng POGO sa kanyang lugar. Abril 8, 2024, itinanggi ni Guo ang anumang pagkakasangkot sa operasyon ng POGO at aligasyon ng iligal na gawain sa Zunyuan Technology Incorporated. Sinabi ni Guo na wala siyang kinalaman sa human trafficking at illegal detention. Mayo 7, 2024, lumabas ang kaso ni Guo sa isang pagdinig sa Senate Panel on Women na pinamunuan ni Senator Risa Hontiveros. Mayo 8, 2024, sinimulan ni Hontiveros ang pagsisiyasat sa tunay na pagkakakilanlan ni Guo, lalo na sa di pagkakaugnay ng mga opisyal na record sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinunto ni Hontiveros na ang pangalan ni Guo ay bago lamang lumutang noong 2022 eleksyon at may kakulangan sa mga hospital at school records sa Pilipinas. Naungkat sa pagdinig na inirerekomenda ang pagparehistro ni Guo simula nang siya ay 17 taong gulang pa lamang. Sa June 6, 2024, natuklasan na may hindi tugmang detalye sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, SALN, ni Guo hinggil sa kanyang mga idineklarang ari-arian. Nagsasaad ang orihinal na SALN na ang halaga ng kanyang mga ari-arian ay humigit kumulang 429 milyon noong Hunyo 30, 2022. Subalit, sa isang naamyandahang kopya ng SALN na inilabas noong July 4, 2022, lumalabas na ang kanyang net worth ay bumaba sa 286 milyon lamang. Noong June 18, 2024, humiling ang kampo ni suspendidong Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng patas na investigasyon kaugnay sa mga isyu at kontrobersya laban sa kanya. Sa Hulyo 8, 2024, sinabi ng kampo ni Guo na hindi nais ng suspendidong alkalde na dumalo sa patuloy na investigasyon ng Senado matapos matrauma sa mga nakaraang pagdinig. Ipinunto ng legal na tagapayo ni Guo, si Stephen David, na hindi ito gustong muling harapin ang stress mula sa mga pagdinig. Kahit na may subpena laban sa kanya at babala mula nina Senador Hontiveros at Gatchalian, nagpasyang hindi dumalo si Guo sa mga sumunod na pagdinig sa Senado. Dahil dito, noong Hulyo 10, 2024, inutos ng komite ng Senado ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Alice Guo matapos niyang laktawan ang patuloy na investigasyon sa raid ng POGO Hub sa kanyang bayan. Kamakailan lamang sa kabila ng kasalukuyang kontrobersya, lumutang ang kwento ng dalawang Alice Leal Guo sa Tarlac, lalo na ang isyu sa suspetsadong pangunguha ng pagkakakilanlan ng suspendidong Mayor Alice Leal Guo ng Bamban, Tarlac.
Ayon kay Senador Risa Hontiveros, ipinakita niya ang National Bureau of Investigation NBI clearance ng isang babae na may parehong pangalan at probinsya ng kapanganakan ng alkalde. Ang mga pangyayaring ito ay nagtampok sa pagdinig ng Senate Committee at pagsasaliksik sa umano'y stolen identity at mga pangyayaring nakapalibot sa Pogo sa Bamban. Ang issue ng identity theft ay lalong nagiging makabuluhan dahil sa pagiging pareho ng pangalan ng alkalde at ng babaeng Chinese na si Guo Huaping. Ang sinasabing kaso ay nadugtungan ng adopter ng real estate firm na may koneksyon sa Pogo na si Guo Huaping, na may komplikadong personal na kasaysayan. Hindi lang ito usaping identity theft, kundi maging ang pagkalas sa Filipino citizenship ni Guo ayon sa PSA. Ang PSA ay naghain ng aplikasyon para kansilahin ang sertipiko ng live birth ni Guo, na maaaring humantong sa kanyang pagkawala ng Filipino citizenship. Sinusuri ito sa pamamagitan ng pagtatanggal sa kanyang birth certificate base sa irregularity ng proseso. Malinaw ang kahalagahan ng tamang dokumentasyon at proseso sa pagkakakilanlan ng isang individual at nagiging mahalaga ang papel ng gobyerno sa pagtitiyak ng legalidad at integridad ng mga dokumento ng pagkakakilanlan. Ang cancellation ng Certificate of Live Birth, COLB ni Guo, ay magiging bahagi ng mas malalim na issue sa kanyang pagiging mamamayan ng Pilipinas. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas Tai, ang pagtanggal ng Filipino citizenship ni Guo ay maaring maganap kung matagumpay ang quo warranto proceedings laban sa kanya. Ang posibilidad ng pag-alis ng Filipino citizenship ay nagdaragdag ng pagsubok sa kanyang legal na kalagayan at kinabukasan sa bansa. Sa pangyayaring ito, mahalaga na tiyakin ang tunay na nasyonalidad ni Guo upang matukoy ang mga susunod na hakbang. Kung sakaling mapatunayang dayuhan siya na nanatili sa bansa sa hindi naaangkop na paraan, maaring magbunga ito sa deportasyon, ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ang proseso ng legal na paglilitis at kanyang pagdalo sa korte ang magiging daan upang mapanagot at tudlan ang anumang kasalanan na kanyang naroroon. Sa kasalukuyang kasong kinahaharap ni Guo, kabilang ang hindi pagsipot sa pagdinig, ito ay maaring magresulta sa kanya being cited for contempt kung muling mag-snub sa pangalawang pagdinig. Ang subpuena laban kay Guo para sa susunod na pagdinig ay naglalayong tiyakin ang kanyang pagsipot at pakikilahok sa legal na proseso. Ang pagtupad sa mga itinakdang proseso at pagsunod sa batas ang mahalaga upang masiguro ang patas at wastong paglutas sa mga usapin ng legalidad. Sa harap ng kasong human trafficking at graft, nahaharap si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga mabibigat na paratang at kaso. Ayon sa Department of Justice, DOJ, hindi maaapektuhan ang mga kasong isinampa laban sa kanya sa kabila ng natuklasang magkatugmang fingerprints nila ng Chinese passport holder na si Guo Huaping. Matapos ibunyag ni Senator Hontiveros ang isa pang dokumento mula sa NBI na ipinapakita ang larawan ng isa pang babae na may parehong pangalan na Alice Leal Guo, ang issue ng identity ng alkalde ay lalo pang nagiging komplikado. Ang mga kasong human trafficking at graft na inihain laban sa kanya, kasama ang mga kasong isinampa ng Department of the Interior and Local Government, DILG, ay nagpapakita ng seryosong mga paratang laban sa kanya. Sa kabila ng mga akusasyon, nagpasa ng paliwanag ang abogado ni Guo sa tanggapan ng Executive Secretary upang linawin ang kanyang panig sa mga paratang sa kanya. Kabilang ang di umano'y pagkakasangkot sa iba't ibang criminal activities. Bagaman may mga usapin sa kanyang citizenship, hindi maaring ideporta si Guo dahil sa mga kasong kinahaharap niya sa Pilipinas. Ipinunto ni Clavano na ang mga kasong ito ay nagiging hadlang sa kanyang deportasyon. Ang katauhan ni Guo ay sentro ng investigasyon sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, kung saan itinuro siya sa personal na sangkot sa mga dokumento ng operasyon nito. Ang mga alegasyon ng pagiging bahagi ng sindikato ng mga krimen na pinamumunuan ng Chinese nationals ay nagdadagdag sa komplikasyon ng kanyang kasong legal at sitwasyon sa bayan. Gayunpaman, inilabas ni Gatchalian ang ideya na maaring maging state witness si Guo
at maaring mabawasan ang parusa sa mga krimen na kanyang inaangkin. Sinabi ni Gatchalian na bagaman hindi siya maaring mapawalang sala o makalaya, maaring maganap ang mababang parusa o penalty. Gayunpaman, tinukoy ni Gatchalian ang hamon ng pagtitiwala kay Guo bilang state witness dahil sa mga pagkakataong paulit-ulit siyang nagkasinungaling sa mga pagdinig sa Senado. Binigyang diin ni Gatchalian na mahirap maniwala kay Guo bilang state witness dahil sa paulit-ulit na paglalabas niya ng maling impormasyon at pagsisinungaling. Ayon kay Gatchalian, ang kanyang kakayahan na magsinungaling at mangdaya ng mga oras para mapagtakpan ang kanyang gawain na kriminal ay nagpapahirap sa proseso ng hustisya. Sa kasalukuyang suliranin, isinalaysay ni Gatchalian na mahalaga na ilabas ni Guo ang mga impormasyon at kasalukuyang kaalaman niya ukol sa mga likas na pangyayari sa Pogo Hub sa Bamban at mga itinuturing na mastermind na patuloy na malaya. Ayon sa kanya, mahalaga ang kanyang paglabas at pagtulak ng kaukulang detalye upang mabigyan ng liwanag ang mga kaso at maipaabot ang nararapat na hustisya. Sa pangkalahatan, sa tumitinding kontrobersya sa pagkakakilanlan ni Alice Guo, ang alkalde na nababalot ng pagdududa bilang asset ng China, matapos ang kanyang pag-ugnay sa isang offshore gaming operator sa Pilipinas, ang posisyon at citizenship niya ay nasa bingit ng pag-aalinlangan. Dahil sa pagkakatugma ng kanyang mga fingerprint sa isang Chinese national na dating pumasok sa Pilipinas, maaaring agarang mawala ang kanyang posisyon at citizenship. Sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation, NBI, sa fingerprint ni Guo, ito ay tumugma sa isang babaeng tawag na Guo Huaping, ang tunay na pagkakakilanlan na itinataguyod ng mga autoridad. Ang pagiging magkapareho ng fingerprint ay nag-uugnay ng dalawang individual na nagpapalala sa palaisipang patungkol sa pagkakakilanlan ni Guo. Ang prosesong ito ay nagsisilbing pundasyon para sa pagsusuri at pagpapasya ng kanyang legal na kalagayan at nagpapakita ng posibleng pagkawala ng kanyang Pilipinong citizenship at pagtatapos ng kanyang paninilbihan bilang alkalde.